Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong at maayos na kalagayan. Magkomentuhan na po tayo mga tambay, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong representative po ng 2nd District po ng Caloocan na si Edgar Erese. Napakarami niya pong binunyag mga kabayan. Bilyon-bilyon. Lalong-lalo po nung sinasabi pong GAA. Bakit daw po ito pinirmahan ng Pangulo mga tambay? Samantalang ito po ay napakalaking insertion. 2023 ay 300 billion. 2024 ay mahigit 500 billion. 2025, 473 billion mga tambay. Yan po ay mga budgeting na ang presidente po ang may accountability po sa lahat na yan. Pero ang sagot po ni Erese at ang kanyang question sa Pangulo o sinasabing sa bangag ayon sa kanyang kapatid, si Bonget, ito po, pakinggan po natin si Erese mga katamay sa kanya pong talumpati sa Kongreso. Mag-isip-isip ka, Aimee! But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na sa laulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Noong 2023, some 300 billion were inserted and diverted by Congress. Di ka kumibo. Pati na ang gabinete mo, hindi kumibo. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ang gabinete mo, hindi rin kumibo. 2025 GAA, 473 billion were inserted and appropriations were diverted. Di ka pa rin kumibo, maliban sa 29 billion na binito sa dahilang mas lumaki na ang pondo ng DPWH kaysa DepEd, which will make this 2025 GAA unconstitutional. Parang imposible na hindi mo alam ito, Pangulong BBM. But President BBM, Talaga imposible yun mga tambay. Apaka-imposible na hindi po niya malaman yun. Mga tambay. Siya pipirme. Hindi ba niya babasahin yun? At napakalalaking numero yun. Di ba? 300 billion, 500 plus billion, mga kabayan. At 473 billion sa loob ng 3 taon pa lang, 2023, 2024 at 2025. Paano pa yung 2026 kung hindi po nagkabukuhan? At saan po napunta ang mga pera na yan? Yan po ang malaking tanong po natin. Bakit po panay ang yaw-yaw ngayon ng mga congressman? Katulad po ni Representative Edgar Erese. Mga kabayan, bakit wala po nagsasampa na impeachment? Napakatagal na palang ginagawa ni Bonget at ng Kongreso, ng House of Representatives. Lalong-lalo na nung panahon pa ng kanyang pinsan na tinatawag na Tambaluslos at nila Saldico at nandiyan pa sila Estela Quimbo at napakarami pa na mga congressman dyan na nakinabang yata riyan. Pero ngayon, ini-expose nyo. Expose kayo na expose. Tanong kayo ng tanong. Pero kayo rin ang makakasagot niyan. Di po ba? Napakalaking anomalya. Samantalang sa Vice President, walang anomalya. Walang anomalya yung 125 million na confidential fund niya. Pilit yung inimpeach at inimpeach nyo na. Naka-impeach na. Impeachment na. Tapos na sa Kongreso, sa House of Representatives. Samantalang ito, impeachable, bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Wala man lang nagsampa ng impeachment. Tanging ang nagsampa lang ng impeachment, pinulitika pa yata ng COMELEC. Sino? Ang Duterte Youth. Di ba yung Duterte Youth party list? Nagsampa ng impeachment kay Bonget sa House of Representatives. Di ba? Na politika sa COMELEC yata. Hindi na pinaupo. 3 seat po sana nakuha nun. 3 representative na nawala po dahil po yata sa politika. Grabe. Pero ito, kilalaking numero. Trilyon na po. Ibang klase kayo. Tapos ngayon, pagmamalaki nyo.
I-expose nyo sa amin na kaming mga taxpayer. Pero kayo rin mismo, yata ang nagsasabuatan dyan. Ni hindi man lang kayo mag-file ng impeachment, impeachable, yung mga ginagawa. Dahil unang-una, matagal na sana si Bakyan. Yan ang maliwanag pa sa sabaw ng pusit. Napakaliwanag pa sa sabaw ng pusit. Yung mga sinasabi mo, Representative Edgar Erese. Di po ba? Hindi po ba yan ang dapat talagang palitan? Nakapagtataka nga lang bakit hindi mapalitan eh. Bakit kaya? Dahil sa dami ng nakikinabang? Dahil gustong-gusto rin ninyo o mano na may presidente na ayon sa kanya kapatid ay si Bonget, gumagamit ng pulburon at kayang-kaya nyo pagsamantalahan ang presidente na bangag. Kaya nga po maluwag na maluwag kayong lahat umano sa korupsyon dyan sa House of Representatives. Kaya hindi rin ma-impeach ang presidente na bangag, bongit at gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po mga tamay. Yan po mga kabayan, ang pumuputok po at kumakalat na po yan sa social media. Yang sinasabi po ni Representative Edgar Erese ng 2nd District. Naubod ng lalaki na numero, mga tamay, na pinag-ubra daw po ni Bongit. Pinag-ubra yan, mga kabayan. Pinirmahan niya yan. Ibang klase. Pero pagdating sa mga investigasyon ng maanumalyang korupsyon, lalong-lalo ang flood control, hindi po siya involved. Ayon kay Senator Lacson, nagamit lang daw po ang pangalan ng hindot na si Bonnet at si Bangag umano. Ganyan po katindi, kasystematic po. Mga bayan, sindikato na ang lumabas sa ating gobyerno. Sindikato na sila. Mga babayan, ibang klase nagtatakipan. Sila po, mga tambay, pinagtatakpan nila ang kanilang mga pagnanakaw. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang nakakasama ng loob, mga kababayan. Ipinahayag po sa atin na may anomalya ang Pangulo, pero wala naman po silang ginagawa. Pero ipinagmamalaki nila sa kanilang mga sarili na sila raw po ang nagbabantay ng ating pera. Sa kasinte-sintemuhan na pera daw natin ay binabantayan ng mga hindot na yan. Hindi po ba? Sila nagbabantay ng pera natin eh. Pero bilyon-bilyon na. Hanggang salita lang sila. Walang aksyon sa mga magnanakaw ng pera natin na poproteksyonan daw po nila umano. Mga kababayan. Yan po mga kababayan. Maraming salamat po. Talagang nakakalungkot po. Wala pa rin po silang aksyon. Lalo-lalo po ang ating mga men in uniform. Nakapagtataka mga kababayan. Sa dami po ng anomalya na korupsyon. Yung taong bayan na dapat ay pinagsisilbihan nila. At pinoprotektahan po nila, lalong-lalo din, ang pera ng bayan na nagpapasweldo sa kanila ay wala pong nagagawa ang mga hindot na yan. Hindi kaya. Muli po mga tamay, thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa inyong lahat mga kabayan. Maraming salamat po. Excuse me po. Paalam po muna mga tambay, ingat-ingat po tayo. Bye-bye.